may di ako mangangamba, pagkat ang Ama'y laging kasama. Kailan may di ako iiwan, di pinabayaan man. Kaya't purihin ang kanyang pangalan, dakila ang kanyang katapatan. Siya ay purihin at pasalamatan magpakailanman. Kailan may di ako kabalatsing, pagkat ang Ama'y laging kasama. Kailan may di ako iwan, di pinabayaan man. Kaya't purihin ang kanyang pangalan, dakila ang kanyang katapatan. Siya ay purihin at pasalamatan magpakailanman. Kaya't purihin ang kanyang pangalan, dakila ang iyong katapatan. Siya ay purihin at pasalamatan magpakailanman. Kaya't purihin at pasalamatan magpakailanman. 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 Hallelujah, yes Lord. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Dakila ang iyong katapatan. Purihin ka at pasalamatan. Dakilang Diyos na buhay. We praise you, Lord. We praise you, God. Amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa kalipay. Salamat, Lord, sa kagawasan. Salamat, Ginoo, nining ang kabuntagon. Ikaw, magapuno, Lord, magasangkap sa amo mga paghinahanglan, O God. Above all, Lord, our needs spiritually. Thank you, Lord, na ikaw maghahatag ka namang katagbawan. Problema man ginawa mo ang nasinati, kalisod, struggles, burdens. Lord, kami magpabilin kanimo. Mananatili ang aming pagsamba. Mananatili, Lord, ang among pag-ila nga ikaw ang Diyos, nga tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya nining tanang butang ning kalibutan. Church, let's come to the Lord in worship this morning. Prepare your hearts to worship the Lord. Isintro nato atong kasing-kasing, atong unahuna sa pagdaig sa Dios. Kalimti ang imuhang gibati karon, ilay na diha tubangan sa Dios. Lay them all your burdens at the feet of Jesus. Let us come to the Lord. Let us come to the Lord in worship. Hallelujah. We give you praise, O God. Start to worship the Lord within your heart. Amen. Lord, we unite our hearts, O God, today. We unite our spirit to worship you, Lord, to magnify you, God, as our King, as our Lord. We welcome your presence, Holy Spirit. You fill us with your power. You fill us with your power. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon. Ang aming kapahingahan, sa iyo lamang nakamtan. Kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Lord, salamat. Salamat sa imong gugma, O God. Oh, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon,
Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lang. Church, be ministered with the lyrics of this song and start to worship the Lord. Kaagapay, saan man kami naroroon. Amen. Hallelujah. Saan ba naroon? Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Oh Diyos, kapahingahan. Rest in the presence of God. Sa'yo na kamtan, kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lang ang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Let's sing this song once again, Kapahingahan. If you want rest, pahulay sa presensya sa Diyos igsoon. Amen. The Lord will strengthen you. The Lord will give you strength. Kapangyarihan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili
gahom. Daiga siya sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kinabuhigson. Daiga ang Dios, daiga ang imong Dios, daiga ang Dios nga naghimo kanimo, daiga ang Dios nga tagiya sa kinabuhi, daiga ang Dios nga tuburan sa gugma, kalinaw o kalipay. Just open your mouth, just be free in the presence of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, oh Lord, we worship you, we adore you, God. Hallelujah, hallelujah. Lalay ko ng imong alas, takot kang simbahon, takot kang lingkuhan o Diyos. Hari ka sa tanang mga hari, gamhanan ka nga Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Father, we welcome you. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God. Blessed be your name. Blessed be your name, O God. Dalay kong ka, O Diyos. Dalay kong ka, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga ikaw magahatag ka na mo katagbawan. Ikaw, Lord, magapuno ka na mo sa imong presensya. Magapuno ka na mo, Lord, sa imong gahom. Lord, we desire more of you, O God, and less of us. Lord, we want you to be magnified in this place. Lord, we want you to be worshipped in this place. Lord, we want you to be exalted in this place, Lord. In the presence of your people, O God, the name of Jesus will be lifted up. The name of the Lord will be worshipped. The name of the Lord will be exalted on high. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, O God, sa imong pagkamaayo ka namo. Salamat, Ginoo, sa imong nga paghikap sa mong kasing-kasing karon. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong gugma nga nagagakos ka namong tanan, O God. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, O God, sa walay katapusan. Imo ang tanang pagpasidungog. Imo ang tanan na pagpasalamat, O God. Lord, we thank you today. We thank you so much, Lord, for your faithfulness. We pray, Father, that you're going to receive the songs that we just sang today. Receive, Lord, our worship in your throne, O God. Dili lamang kutob diri sa atob sa mong simbahan, but Lord, our worship reach your throne of God. Hallelujah. Hallelujah. Dawata kini, O Diyos, ang among mga pagdaig. Salamat, Ginoo. Padayon ka, O Diyos, nga makigistorya ka namo karon nakabuntagon. Salamat, Amahan, sa imuhang gugma. This is our desire, O God, na ang pangalan sa Diyos masimba. Ang pangalan sa Diyos mabayaw karon nakabuntagon. Dili ang among kaugalingon na panang Diyos nga gamhanan, Diyos sa tanang mga Diyos, maoy mabayaw, masimba, ug among ituboy karon nakabuntagon. Lord, salamat, 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 Ginoo, sa imuhang presensya. Dili minimubiyaan, O God, sa kanunay ikaw nagauban ka namo. Dalaygon ka, Lord, karon ug hangtod sa kahangturan, ang among pagdaig, among ihalad lamang gayon nga na kanimo. Salamat, O God, salamat. Let us all say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, God. God bless everyone. Pwede na tayo makalingkod. Salamat, worship team. Praise the Lord. Maayong morning sa tanan. Maayong buntag ka natong tanan. Kisay malipayong miyog. Amen. Praise the Lord. Dasigid kayo ba? Murag nakapamahaw gid ni sila ba? Kay kusog magid kayo mo. Amen.
Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Sa iyahang pagkamaayo sa tuwang matag usa ka kinabuhi. This is the second Sunday of the month of March. Salamat sa Dios nga gisustain ta sa Ginoo. Amen. Nakalahutay ta tibuok semana sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga challenges. Nakalahutay ta. And salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ug sa iyang gugma sa matag usa ka kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat kaayo sa Ginoo niya ng tanan. Welcome to our Sunday service this wonderful morning sa tanan nga lantaw ka na to karon via Facebook live streaming. Welcome sa panimbahon. Salamat sa makanunayon nga pakikiusa diha sa pagsimba sa tumboy nga Dios. Ug sa tanan nga aniya karon, welcome sa tuwa nga panimbahon. Lingyado na imuhang katapad big malipayon ba na tanaw og malipayon ba na imuhang katapad na. Praise the Lord. Happy lang, no? 'Di ba? Happy lang. 'Di ba? Enjoy lang. Enjoy life, no? Amen. Enjoy life. Bisan pag unsay mga challenges sa tuang kinabuhi, enjoy lang gid nato ang ato ang mga ang atong kinabuhi igsoon kay nindot kayo nga mag-enjoy ta diha sa tuang buhi nga Dios. Praise the Lord. May I request everyone to please stand up this wonderful morning. Hallelujah. Magapamalandong ta sa pulong sa Ginoo, niningatak na as kabuntagon. The Word of God this wonderful morning is found in Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Colosas kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa 7. So pwede ba natong basahon? Basahon natong tanan, mabasa man no? So Colossians chapter 2 verses 6 to 7, the Word of God says, "So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Let's come to the Lord in prayer. Father, this wonderful morning, we come to you and we thank you, Lord, niningatak na sa kabuntagon niyo imong gihatag, Ginoo. Malipayon kami, Ginoo, nga magasimba diha kanimo Ginoo taliwala sa mga kasinatian, taliwala Lord sa mga hagit sa kinabuhi. And this wonderful morning, Lord, dili ka namo kini sa yangon nga panahon ug higayon nga Ginoo magapaminaw kami sa imong pulong, magapamalandong kami ug magadawat og langitnon nga panalangin o Dios. Gaay kami kaalam nga langitnon nga masabtan ang imong pulong ug salamat Lord nga ikaw ang Dios nga magapataliwala karon. Salamat usab Ginoo nga magapadayon ka sa pagpamuhat sa matag usa gikan sa mga kabataan hangtod sa mga ginikanan Ginoo. Salamat Lord sa imong pagministeryo sa matag usa ka kinabuhi ug katuosam nga nagalantaw kanamo karon via Facebook live streaming. Lord, I pray that you will bless them as well. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa mga kabataan karon nga magaklase. Kung ba nilang magtutudo, bless them, O God. Thank you, Lord, for your guidance and wisdom. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So kung gihangyo ang mga kabataan nga mo proceed na sila sa ilang nga klase together with their teachers. Sige na mga bata, ato na mo sa inyo nga klase. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Sige, i-allow sa natong mga kabataan nga mo exit. Padulong sila sa ilang nga klase karon. Praise the Lord. Okay. Salamat sa Ginoo. Okay, before I will proceed to discussing the Word of God, bago ko mo proceed, gusto lang na ako nga ipahibalo sa tanan nga unya after sa tuang closing prayer, dili sa tamang uli dayon. Kaya naatay, duha ka butang nga pagahimuon unya. No? After sa tuang closing prayer. Ang unang nga butang atong himuon unya is, dugay na ko nangandoy nga kana bitawng makapangita bitaw og kana bitawng makahatag og Bible para nato ba. Dugay na ko nangandoy ni ana and it's so happen nga napod tayo suod nga higala pod nga naay connection sa mga naga-supply o nagahatag og Biblia nga libre. No, kaya lang kinahanglan lag documentation para lang gyud for record purposes. And ako siyang na-approach and praise the Lord tungod kay
Gitagaan ko niya og 50 ka book Biblia. Tagaan ko niya. Ang naa din karon, nang kita niyo sa tong table, naadiha karon ang Biblia na to, 50 na, pero ang English ana 4 ka buok. 4 gyud ka buok. No? So, ang the rest, ang 46 pieces ni ana is puro Bisaya and old and new na siya igsoon. Old and new na. So, unya, kinsa tong gustog Bible, kinsa may naay Bible diri nga Bisaya, nanay mga Bible nga Bisaya. Tong naana, mga Bisaya nga Bible. Naana, okay? So kinsa tong gusto magka-Bible? Alam mo, gamay ra lagi gusto magka-Bible lagi. Okay? Bisaya man gud siya nga Bible, no? Bisaya siya nga Bible, okay? So unya ihatag nako, pero if ever manggaling makulang ning 50 kay ma-distribute, ako na pong hangihon to akong amigo nga mudugang na pud kog pangayo niya para nga madugangan pa ba. So kung kinsa lang sa atong mahatagan karon, ang katong nanay mga Biblia nga Bisaya, i-prioritize lang sana ato tong wala, no? Nya sa sunod na lang pod kay kuan na pod ko ang sani manulusit magkuan lang pod ko, manghangyo lang pod ko sa kong amigo nga matagaan na pod ko. Mana kinahanglan nag documentation kay ihatag lang manggod sa gikuhaan pod niya ni ministry manggod ni siya, and salamat sa Ginoo kay naani siya. So unya ay kaduhang butang himo na to nya, unya na lang nako isulti. Unya na nako isulti pagkahuman kay kuan man gud to, sikreto man gud to. So mo na unya na nako isulti pagkahuman. Now, let's proceed to the word of God this soulful morning. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Ang libro sa Colosas nasulat kini ni Pablo during the time nga naa siya sa prisohan. That's why the Colossian book gitawag siya og prison epistle. Upat ni sila ka libro actually nga gitawag nga kabahin sa prison epistle kay nasulat ni Pablo sa panahon nga napriso siya. He was in prison, Paul was in prison because sa iyahang nga mainiton nga pagsangyaw, pagsulti mahitungod sa pulong sa Dios. Kauban na diha ang Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Kaning upat ka books, mao ning gitawag nga prison epistles. Nasulat niya ni sa panahon nga napriso siya. Tungod kay di man gyud siya mapugnan, musangyaw man gyud siya sa pulong sa Ginoo kay mao man gyud ang iyahang gisulti. During this time, ngano kani gisulat ni Pablo ngadto sa Colossian church. And remember and be reminded nga ang Colossian church dili si Pablo ang nagsugod nini, kundi si Epapras. Kani si Epapras kauban ni Pablo sa iyahang nga journey. So morning si Epapras mo nagsugod og church dito sa Colossian o sa Colose, sa Colosas. Karon ang nahimo kay nakita man ni Epapras nga ang mga katawhan, magtutuo sa Ginoo, doing good and doing well. But pasabot ang kung silang pagpangalaga diha sa Ginoo, pero adunay problema nga nahitabo tungod kay adunay cultural pressure. Dito nga dapit o dito anang higayon, gina-pressure karon ang mga believers. Considering nga once nga naay mga pagpanudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo, naapod siya mo babang pod igsoon. That's why si Epapras gibisita niya si Pablo dito sa prisohan. He visited Paul in prison. Gisulti ni Epapras kung unsay nahitabo. Gisulti niya unsay nahitabo dito sa Colossae. Nagpadayon ang mga katawan sa Ginoo na they were doing good. Pero ingon si Epapras, pero naalagi problema tungod kay naay cultural pressure, nag-arise ang mga pagpanudlo nga dili tama. That's why Paul wrote this letter. Mao ning hinungdan nganong si Pablo iyaning gisulat didto sa Colossian church. Kung atong basahon ang preceding verse niini, Paul referring to the believers who accepted the Lord Jesus Christ. Girefer ni Pablo ngadto sa mga katawhan sa Ginoo in Colossae or Colosas nga mga katawhan sa Dios nga midawat kang Kristo. That's why niingon si Paul, so then just as you receive Christ Jesus as Lord,
Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. This wonderful morning, let me bring to you the theme entitled, Living in Christ Continually. Okay? Living in Christ continually. Now, pag-ingon sa Ginoo o pag-ingon sa pulong sa Ginoo, nga niingon siya, so then just as you have received, atong gibasa na, pagsugod ni Pablo sa verse 6, niingon si Pablo, busa, og tungod niya na, kay inyohan namang gidawat si Kristo nga inyohang Ginoo, subot pasabot, past tense na siya. So in other words, during that time, nahibaluanan ni Pablo nga kini diyang mga taga-Colossian church, ilahan ang nigdawat si Kristo pinaagi sa pagministeryo ni Epaphras. In other words, they have confessed, they have believed, and have professed to be a followers of Jesus. Ila karon nga gisugid nga sila magtutuo ni Kristo. Gisugid nila nga sila karon sumusunod ni Kristo. Mao nang nahibaluan ni Pablo gikan kang Epaphras. That's why niingon si Pablo, live in Christ continually. Mo bitaw nang niingon si Pablo, ko atong basahon ang verse, makita nato diha, pero we will discuss that later. When a person receives Jesus as his Lord, the person is professing that Jesus is the master and the owner of his life. Amen? Kung ang usa ka tawo midawat siya sa Ginoo kang Hesus nga isip Ginoo, but pasabot iyang gisulti, iyang gisugid nga si Ginoong Hesus iyaha nga master o iyaha nga tag-iya o siya amoy tag-iya sa iyang kinabuhi. That he surrenders his life and everything he has to Jesus. But pasabot gisurrender nato atong kinabuhi diha kang Kristo. Mao ba ni atong gihimo igsoon? Nga sa panahon nga gidawat nato si Kristo atong gisurrender atong kinabuhi sa Dios. We surrendered everything to God. We surrender everything to Jesus. Kung ato alang dawaton si Kristo nga atong manluluwas, dili Ginoo, useless ang tanan igsoon. Why? Because first of all, you need to acknowledge that Jesus is Lord. It's not enough to say, Lord, I accept you as my Savior. But it is good that we also accept Christ as our Lord. Kaya daghan man moingong Savior siya. Amen? Dili sa Davao na nag-ingong Savior gani siya. Di ba? Kaya lang, murag nagka-problema lang gamay yung kinabuhi karon. Savior siya. Daghan kayo mo claim nga Savior sila, but not Lord. Amen? Daghan mo claim nga manluluwas sila, pero dili Ginoo. But Jesus, He is our Lord, and also, He is our Savior. Klaro? That's why, sa itong kinabuhi igsoon, we need to accept Jesus as our Lord and Savior. We acknowledge Him as our Lord, and we acknowledge Him as our Savior, our Master, the owner of our life. And everything we surrender to God. Amen. Gisurrender na to ang tanan sa Ginoo. Igsoon sa panahon nga gidawat na to si Kristo, kinahanglan na to nga isurrender ang tanan diya sa tuang buhi nga Dios. Luke chapter 6 verse 46. This is the story of the foolish man and wise builder. Niingon si Jesus, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Ano gitawag man ko nimo Ginoo, Ginoo, unya wa nimo gihimo kung unsa ako ang gisulti. Igsoon, when the time that we accepted Christ as our Lord and we say to God, "You are my Lord," kaakibat de igsoon nga sundon ug tumano nato kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Amen. Moingon ta Ginoo pero di ta mutuman sa iyahang gustong ipahimo nato. Amen. Kung moingon ta og Ginoo, it means we want to follow God. We want to follow Jesus. Kay nailhan nato nga Ginoo siya sa tuang kinabuhi. True lordship of Jesus in the life of a person is manifested in his or her behavior. Ang tinuod nga pagka-Dios ni Jesus sa kinabuhi sa usa ka tao, makita kini sa kinaiya sa usa ka magtotoo. Amen?
Kung tinuod gyud nga imong giila gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, nagkinabuhi ka ug imong gisurrender ang tanan diha kaniya, dapat ang makita nga kinaiya nga anak kanimo kinaiya ni Kristo. Wa na gyud tayo amin diha mga igsoon. Kinaiya ni Kristo. Kumusta ba karon? Ang gipakita ba nato igsoon kinaiya ba ni Kristo? Mao na aron ang problema din ha. Kinaiya ba ni Kristo ang atong gipakita karon? We are claiming to be the followers of Christ. We are claiming nga ang Ginoo mo atong Ginoo ug manluluwas. And yet, ang atong ginahimo, sukwahi karon sa ginahimo ug sukwahi karon sa gusto sa Dios. Sa panahon nga giila natong Ginoo nga atong manluluwas igsoon, ikinahanglan nga tumano nato kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Igsoon, when we continually or when we live continually in Christ, ang pagdasig nato dinhi karon igsoon, nan karon nadawat na nato si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen ba? Dawat na nato. So karon ang dapat natong himon kay nadawat na nato, padayon kita nga magpuyo diha kang Kristo. Dili bot pasabot igsoon nga nadawat na nako si Kristo, nga Ginoo ug manluluwas, unya pagkahuman okay na, saved nako, secured na ako ang kinabuhi. It's not about eternal security nga ginatudlo igsoon. Once saved is always saved. Nga kung gidawat nimo si Kristo, nga imong Ginoo ug manluluwas, unya pagkahuman niya na, naglangoy-langoy gihapon ka sa kasalanan igsoon, luwas ka gihapon. No. We need to work out our salvation with fear and trembling. Amen. Dilibot pasabot igsoon nga nadawat na nato si Kristo, wala tay himuon. Mulingkod na lang ta diyan, muhulat na lang ta kay Kristo nga mubalik. Grabe pa natong sulti, Ginoo, ginatugyan ako ang tanan diha kanimo. Pero di ay to sukwahi ang atong ginahimo sa atong ginasulti diha sa atong buhi nga Dios. Kung niingon ta igsoon nga atong gitugyan ang atong kinabuhi diha sa atong buhi nga Dios, in other words, dili na ikaw karon ang mudominar sa imong kinabuhi kundi dili ang Dios na igsoon. Kung unsay gusto ipahimo sa Ginoo atong pagahimoon. Since Christ naana sa atong kinabuhi, padayon ta sa pagpuyo diha kang Kristo. Amen. Padayon ta sa pagpuyo diha kang Kristo Jesus. Now, when we live continually in Christ, first, we are rooted in Him. Kanapitong padayon ta nga nagpuyo diha kang Kristo, buot pasabot nakaugat kita diha kaniya. Nakagamot, nakaugat, basta mo na sa. Nakagamot, nakaugat ta diha kaniya. We are rooted in Him. Kay unang-una igsoon, sa panahon nga pagdawat pa lang nimo kang Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, naa kay attachment kang Kristo. Amen. Naa kay attachment. Ug tungod niya na kanagong yuta god. Dili yuta kanang kahoy. Dili man namutubo ng kahoy kung dili siya maka-attach karon sa yuta. Amen. Kinahanglan sa gid ma-attach siya sa yuta, makagamot siya padulong sa ilalom, hantod nga mutubo siya nga lig-on. When the time nga gidawat nato si Kristo, nakagamot na ta diha kang Kristo, buot pasabot igsoon, nasugda naman na padayonon nato nga kita makagamot gyud ta diha sa Ginoo. We are rooted in Him. That's why in Colossians 2:6-7 it says, so then just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Na sa panahon nga mupuyo ta din na mahimo tang rooted, nakagamot o nakaugat ta diha kang Kristo igsoon. Nindot baya gid ni makagamot ka diha kang Kristo. Kay bisan pag-unsang mga challenges sa kinabuhi igsoon, kaya kay natong makabarog. These pictures a tree. Naghulagway kini sa usa ka kahoy. Firmly rooted so that it gets the water and nutrients from the soil to grow and be healthy. Kung dili makatanom ang usa ka kahoy sa yuta igsoon, dili siya makakuha og nutrients. Even the water nga gikinahanglan ni ana nga kahoy gikan sa soil. Ug unsay mahitabo ni ana, that tree
will not grow and will not be healthy. Amen? Daghan man siguro kabalo mo tanom, kanang bisan lang kanang yanong tanom lang, nangingani lang mga potted plants. Ibta ni siya igsoon, pasagdi lang na siya dinha. Don't you think butubo ni? No. Dili paras ni ini. Kani siya kinutlo na ni. Gitusok lang na siya dinha. Mulas lang nig pila ka days. Pagkadugayan ani malaya lang ni siya igsoon. Whereas paras ni ini nga tanom kay nakatanom siya sa yuta. Buhi siya permente. Nakuha na tong logic igsoon. That time nga nakaugat ta diha sa Ginoo igsoon. Makakuha gid tag nutrients gikan diha sa tong buhi nga Dios. Amen. O sa panahon nga nindot, o sa panahon nga tama nga nutrients sa tong makuha diha sa tong buhi nga Dios, mutubo ta at the same time mahimong himsog ta diha sa Ginoo. Nutrients coming from the Word of God. Amen. Nutrients gikan sa pulong sa Ginoo mo na manghatag tag Bible niya, paghatag sa Bible nato niya, dili ang Bible himoong decoration. Amen. Kaya kung gusto niyo himoong decoration ng Bible, halasi palit mo frame, i-frame ninyo ng Bible ninyo diha sa kilid. The Bible is designed para nga basahon. Amen. Monikson, once nga natay Bible atong basahon. Ingon pa sila, ang Bible nga hinlo, way basa-basa. Way pakli-pakli, abog-abugan na lang. Pero ang Bible nga daghan og sulat-sulat, buot pasabot ginabasa gini. Amen? Tanawa daw na yung mga Bible din ha karon. Naba na yung mga sulat-sulat diha karon. Na ubang Bible nga nagkagisi-gisi na. Gisi na, ang uban kuan-kuan na ba, kanang dili na nindot ang iyahang plaster ba? Why? Tungod kay mong gibasa. In other words, you get nutrients from the Word of God. Haron nga matubo ta nga himsog diha kang Kristo. Hallelujah. Jeremiah 17:7-8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Gipanalanginan or bulahan katong nagsalig sa Ginoo nga ilang kumpiyansa anaa diha kaniya. They will be like a tree planted by the water that sends it out its root by the stream. Sama nga gitanom kita nga kahoy, sama sa usa ka kahoy nga natanom by the water that sends out its root by the stream. Kinailaluman gyud ba igsoon? Dili mangyud ta mangugat o manggamot diha sa Ginoo igsoon kung wa gyud tay kanang sakto nga connection og sakto nga relasyon diha sa tuang buhi nga Dios. Amen. Tan-awa ra gud nang mga maghigala. Kay grabe ang ilahang pagkasuod, usay mao nang di na nimo sila maukang. No? Di na grabe. Kaya nga naman, nanginahanglan og suon og nutrients gikan diya sa tuong buhi nga Dios. It does not fear when heat comes. Ang kanang kahoy, di na mahadlok kung adunay kainit kay nga naman. Nakaugat man siya, nakakuha siya kanunay og nutrients gikan sa ilalom. Sa atong kinabuhi igsoon, di ta mahadlok tungod kay nakaugat ta diha sa Ginoo. Amen. Murag di mo muamin, murag aduna gid mo'y kahadlok ba sa tinuod lang. Its leaves are always green. Nagpasabot nga fresh, himsog, kay green man kanunay. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Walay kahadlok sa umaabot nga mga kahulaw or kagutom. Kay naaman ang pagsalig diha sa Ginoo igsoon. Mara igsoon, kung kita nakaugat gyud ta diha sa Ginoo, wa tay kahadlok sa umaabot nga mga panghitabo kay nasayod ta sa atong kinabuhi nga diha sa Ginoo secure ta. Amen.
We are secured. And never fails to bear fruit. Ug mamunga kita. Amen? Kumusta man imong bunga ron? Ingna doon na imong katapat. Kumusta imong bunga? Hidaw. How is your fruit? Basig ang imuhang bunga karon kuan kanang piyasot nga kuan bunga sama sa prutas ba no nga wa nataro wa klarong nutrients ba, di ba? Ang kahoy ang prutas nga way klarong nutrients dili nindot ang bunga no? Dauton. Di man kaya kadauton. For as long as igsoon, nakakuha tag tama og saktong nutrients diha sa Ginoo, di gyud dauton ang ato ang kinabuhi, himsog gyud ang ato ang kinabuhi igsoon. We can endure the storms that blow against us and endure times of drought because of our roots. Muna igsoon, ayaw gyud putla ang imong connection diha sa Ginoo. Di gyud nato putlon ang ato ang connection. Sama sa usa ka kahoy o usa ka tanom, pagputlo nimo ng kahoy gikan sa iyahang nakaugat kung asa siya nakaugat, patay gyud ang kahuya igsoon. When the time nga atong putlo ng atong connection diha sa tuang buhi nga Dios, patay ang tanan igsoon. Amen. That's why igsoon, let us continue to be attached in the vine. Attached in Christ. Amen. Continue to live in Christ. Sama sa giingon ni Jesus in John chapter 15. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, ingon si Jesus. John chapter 15. Basahan nato na. Basahon ninyo na igsoon. Isa, kung layo kamo kanako, wala kamo kanako, ug di kamo magpabilin kanako, ako di magpabilin kaninyo. Kung magpabilin kamo kanako, you will bear much fruit. Abundance. Panahon nga magpabilin ta diya sa Ginoo, adunay abundance siyang kinabuhi igsoon. Hallelujah. Our roots are hidden from view, but they are absolutely essential. Kanang nakaugat ta diha sa Ginoo, nakatago na. Amen. Sa pamaagi, our heart to God. Kumusta ang ato ang kasing-kasing diha sa Ginoo? Roots na to, usa nga roots na to is kaning atong kasing-kasing. Usapod nga roots na to diha, our personal time with the Lord. Amen. Hidden na siya. Nakatago na siya. Ikaw lang yun, ugang Ginoo niya na igsoon nakabalo. Mo na matingala ng ubang tao, nga kanisya no, grabig problema, pero malipayon gihapon. Kanisya, grabig problema, pero dasig lang gihapon. Why? Because your hidden roots, imo ang napahimsog diha sa toang buhi nga Dios. Which is your heart and your time to God. Amen? Mo na nga ang tao, makaingon nga unsay sikreto nimo. Makapangutan na kung sa'y sekreto ni mo. Ayaw lang magtubag nga belo. Kung sa'y sekreto ni mo, time with the Lord. Hallelujah. Without those deep roots, the tree will fall over in a storm or die during a drought. Amen? Kung dili nakaugat pag-ayo ang usa ka kahoy, patay gina. Mamatay. Mo na igsoon sa tong kinabuhi kung wa ta nakaugat diha sa Ginoo, wa ta nakagamot diha sa tong buhi nga Dios, dali ra kayo ta mo surrender. Dali ra kayo ta mingog di nako mga lagad sa Ginoo. Kano sa pamangka magtinud anay pangalagad sa Dios. Karon ba nga naa na kaniini nga senaryo sa imong kinabuhi karon nga nag-enjoy na kag panalangin sa Ginoo, karon pang higayon mo ingon kag di na ka mangalagad sa Ginoo kay adunay problema. Normal man ang problema, lamas sa kinabuhi. Amen? Gusto ba tag lamas? Ang uban di gusto lamas. Pero ano magulay ta, ang kinahanglan tag lamas. Di magani ta mga unog gulay, di magay talamian sa gulay kung way lamas. Tinuod dili. Nuod. Mo na mo palit gyud tag lamas. Bisag mahal ang lamas, mo palit gyud lamas. Kay nindot ang gulay nga nay lamas. Nindot po ang kinabuhi nga nailamas. Oh, di na mo mag-amin. Pag abot sa gulay, mag-amin mo.
nindot ang kinabuhi bisan pag nay mga hagit igsoon may mga problema. Amen. For as long as nagpabilin ta diha sa tuong buhi nga Dios. Matthew chapter 13 verses 20 to 21. This is the story about the parable of the seeds. Ang katong ikaduha nga yuta nga klase sa yuta. Di ba ang una katong wayward, dalan, ikaduha, mao ni kanang batuon, ikatulo sampiniton, ang ikaapat katong himsog or good soil, tabunok. Ang ikaduha, niingon sa the seed falling on rocky grounds refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. Nung nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, the seeds there refers to the word of God. Nga gisabwag, pulong sa Ginoo nga gisabwag. Og nasabwag siya dito sa kabatuan. Sa mga katawhan sa Ginoo, nga sa diin nakadungog sila pulong sa Ginoo, gidawat nila ni with joy. But since they have no root, kay batuan lagi, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Mo na igsoon kung ang pulong sa Ginoo wala natanom sa himsog nga kasing-kasing, wala natanom sa nindot nga yuta igsoon, sigurado gyud nga dali ra gyud ta matumba sa panahon nga adunay problema sa kinabuhi. Sama ni ining kaduha nga klase sa yuta, the rocky soil. Batuon. Tinuod pud bitaw na no, kana magtanom kag batuon, lisura pud jud oy. Pero sa tinuod lang ha, kung ang atong kasing-kasing himsog nga madinawaton sa pulong sa Ginoo, mahimo gyung himsog ug mahimo gyung mutubo gid ta diha nga himsog sa tuong buhi nga Dios. Ato na ko sa ikaduha kay upat ba ni kapunto. Lain na lagi mong tinahuan sa kuha, una pa lang gawin nito ha. When we live continually in Christ, secondly, we are built up in Him. Di ba ka ng kahoy, pag itanom ni mo na, nindot nga nakaugat gud siya pag maayo, di ba? Pag tubuan ng kahoy, nindot kay tanawon. Tama no? Himsog kay tanawon. Kanang itanom ni mo na, himsog kay na siya, labi kanang nindot ang imuhang natamnan sa iya ha. Kita kay natanom man ta diha sa Ginoo igsoon ug nakaugat ta diha sa Ginoo, napurma kita og nahanay na bansay kita diha sa pulong sa Ginoo. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. So then just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him. Built up in Him. But pasabot, when the time that we are attached in Christ, dili lang kay nakaugat ta dinha, kundi na plastar pud ta og napurma pud ta diha kaniya. Napurma, naplastar. Sa una miingon ta nga gubot pa sa lukot ang akong kinabuhi karon. Gubot lang gihapon, dili na diha. Karon igsoon, aduna nay kabag-uhan og karon igsoon, hapsay, nindot na ang dagan sa akong kinabuhi. Why? Napundar ta diha sa Ginoo. Nakaugat ta diha sa Dios. Amen. Sa una igsoon nga mao ni atong kinaiya sa una karon. Maura gyapon. Dili na. Sa una mao ni ang imuhang binuhatan karon igsoon. Ang imong binuhatan sa una wa makapahimaya sa Dios, pero karon ang imong binuhatan nakapahimaya na sa Ginoo igsoon. Amen. Sa una panagsalang ka musimba, pero karon panagsalang gihapon, pero karon makita na sa simbahan kanunay igsoon. Mao ni timayilhan nga napundar gid ta sa Ginoo. Amen. Kumusta ha daw na imong tapad? Kumusta man ka diha ron? Hallelujah. This pictures a building under construction. You know what? Wala pa nato natakabot ang perfection sama sa giingon ni Pablo. I do not consider that I already reached perfection, ingon si Paul in Philippians.
Wala siya nagpasabot nga nakabot na niya ang kanang perpektong kinabuhi. Ang atong kinabuhi karon igsoon under construction pa gyud siya. Musugot tag sa dili, ayaw pagsulti nga perfect ka na. Amen. Kay bisan kami nga mga pastor, we admit that we are not perfect. We are under construction. Amen? We are under construction. Makabot lang nato ng perfection sa panahon nga mubalik na si Jesus. Ayaw pagsulti nga perfect ka na. We are under construction. Magkamali ta? Yes! Masipyat. Kisa bagay wa nasipyat din he. Sipyat maganing kabaw upat ka buktiil? No. Magkamali ta na yung mga sipyat. Pero sa ato ang mga sipyat igsoon nagkat-on ta. Amen? Nagkat-on ta. This picture sa building under construction. Kita mo ang building nga gina-construct? Di ba makaingon ka nga kaning buildingan ni kuan pagyud ni kay ginapadayon pagyud. Under construction pa nag-undergo pa siya process. Undergo process. Kita pud karon igsoon nag-undergo pagyud ta og process sa kinabuhi. Undergo pa tag process. Mao nang ayaw katingala nganong usahay kanabang usahay di nimo masabtan imong kinaiya imong kinabuhi. Napantay mo na? Say makayon ka nganong gisapot man ko nga wa mahinungdan. Pagbata nimo anang buntag, init na imong ulo. Usahay pagmata nimo og buntag, nindot kay imong pagmata pero pagkadugayan, unsa naman iyang? Lain na imong aura, lain na imong mood. Igsoon, we are under construction. We are on a process. Amen. Process ta. Muna usahay no kay kanang kuan lang pud jud kayo usahay ba kay kanabang sa ingana bitaw nga mga pagbati apektado tanan ang buluhaton sa tinuod lang. No, apektado tanan ang buluhaton sa tinuod lang. Ako grabe makaingon jud ko nga kasi makita man gyud ko ninyo no. Amo takita na ba ko ninyo nasuko ko? Wala pa? Testingan na to. I mean, sa tinuod lang baka ko, grabe yun ang process, ang pag-mold yun sa Ginoo sa tuwa igsoon. Mo nang gina-build up yun ta di as Ginoo. Ginapurma yun ta pag-ayos sa Ginoo igsoon sa tinuod lang. Napay uban sa to nga kanabitang sa puton, daghang trabaho nga mahimo. Kay bisag dili trabahoon man. Nasa tinuod lang. Ako ka-experience ko sa tinuod lang. Ulitaho pa ko. Siyempre, nagdala ka og mga Bible student ka under sa imo kay dorm counselor lagi ka. Apil na di as Pastor Roy. Pastor Roy. Pero, you know what, night time nga, kayong grabe kinaiya, gino. Dala kag mga nagkalain-lain nga kinaiya, niya, ikaw sa puton ka sa tinuod lang. Pero you know what, ang akong punto igsoon, ang atong kinabuhi karon dili perpekto kay we are on a process. Process kita igsoon. Munang ayaw katingala kay gina-process ta sa Ginoo. Gina-process ta sa Ginoo. Hallelujah. This indicates steady progress toward completion. Naay progress. Hantod sa umaabot nga makumpleto na ang pagprocess sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. For as long as we are on a process, ang Ginoo gina-build ta niya o gina-mold ta niya igsoon. Haron nga mahimo tang himsog ug mahimo tang kana bitawng mutubo ta nga himsog diya sa tuang buhi nga Dios. Balik ta sa istorya sa the foolish builders and the wise builder. Luke chapter 6 verses 46 to 49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Mao daw ni ang tao. Okay? Ingon pa siya din They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck
Buot pasabot ang unos. Gikuso-kuso na nga balay that house, but could not shake it because it was well built. Sa bato ha, ligon nga pundasyon. Naghimog balay nga sa ligon nga pundasyon. Sa panahon nga adunay pag-uyog, of course, wa gid siya natandog kay napundar man siya sa ligon nga pundasyon. Kung napundar ta sa ligon nga pundasyon, bisan pag-unsang mga pagtayog sa kinabuhi, makabarog lang gihapon ta igsoon. Amen. Bisan pagkapila ta linugon nining Mindanao, kay sige nalaglinog. Kapila ta kusukusohon sa mga problema sa kinabuhi, makabarog gihapon ta tungod kay napundar ta diha kang Kristo igsoon. Nga mao ang ligong bato. But the one who hears my words and does not put them into practice, nakadungog sa pulong sa Ginoo, wa nila gituman, wa nila giimo. Like a man who built a house on the ground without a foundation. Sa other version, sand. Sa balasod. Nga walay pundasyon. The moment the torrent or unos, gikuso-kuso siya, ang kanang nga balay, it collapsed and its destruction was complete. Mga naigsoon, kung wag kita na pundar diha sa pulong sa Ginoo, sigurado ko nga paabos problema sa kinabuhi, tayo gyud ta. Pildi ta igsoon. This indicates a continual building up through obedience and appropriate living. Mga naigsoon, mahimo tang obedient diha sa Ginoo. Amen. Tuman sa pulong sa Ginoo og tama nga pagpuyo diha sa tuang buhi nga Dios. God is continually building up His church. Sa gikaingon ako gay na, ang Ginoo nagpadayon siya sa pagproseso sa iyahang mga katawhan. Ingnay mong katapad, under construction ang imong kinabuhi. On process ang imong kinabuhi, igsoon. Hallelujah. God will continue to build us up, to become more and more like Christ in our actions and identity. Ginapurma ta sa Ginoo aron nga mahisama ta kang Kristo diha sa tuang nilihukan o diha sa tuang identity sa nailhan sa tao kung kinsa ta. Amen. Igsoon, sakit baya paminawon nga miingon baya no nga Kristohanon maunta na siya no pero bati lagi na siya batasan. Di mo sakitan anak maminaw? Sakit oy. Na mingon nga Kristohanon magtotoo man ta na siya sa Ginoo, nagasimbang man unta na siya kada Domingo. Pero bati lagi na siya batasan. Pero wa na diri kay mga buutan mga katawhan din eh. Away nag-amin. Hindi sila kumbinsido. Buutan sila. Bitaw igsoon sa tinuod lang. Gina-build up ta sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mahisama ta kang Kristo in our actions and identity. Hallelujah. When we live continually in Christ, third, we are established in the faith. Napundar ta diya sa pagtuo. Amen. Napundar ta sa pagtuo igsoon. Because of our faith, natay connection diya sa tuang buhi nga Dios. We believe in God. Amen. In other words, we believe in Christ. Because of our faith, we receive Christ as our Lord and Savior because of our faith in Him. Tungod sa itong pagtuo, napundar ta sa pagtuo, igsoon. Muna igsoon nga, importante yun ang pagtuo sa tuang kinabuhi. Amen? Because without faith, it is impossible to please God. Kaya kung walay pagtuo, di yun ta makapahimaya sa Diyos. Napundar ta diya sa pagtuo, igsoon. Having been firmly rooted and now built up in Him, and established in your faith. Our faith in God. Muna igsoon tungod sa tuang pagtuo karon igsoon, nahimo kitang unsa ta karon, it is because of our faith in God. Just as you were instructed and overflowing with gratitude. Hallelujah. It is not enough to just build a large structure. There must be also strength. There must also be strength in the building or it will collapse when tested by adversity. Unsay ginagunita nato karon para nga makabarog tang maligon atong pagtuo diha sa tuong buhi nga Dios.
Nakabarog tang magligon karon, it is because of our faith. Not just only nakaugat ta diha sa Ginoo, not just only gi-build up ta sa Ginoo, but because also sa tuang pagtuo diha sa tuang buhi nga Dios. Og sa panahon nga kuso-kusoon tag problema sa kinabuhi, makabarog ta tungod kay naay tay pagtuo nga ang Ginoo magatabang kanato igsoon. Hallelujah. Being established is to make firm, secure, stable, and hence established in our living. Kanang na-establish bitaw ta, firm ta, secure ta, stable. Nga bisan pag kuso-kusohon tas problema sa kinabuhi, stable lang gihapon ta. Kakuan mo anang kanunay na akong ginagamit no kanang kawayan, bisan pag sayaw-sayaw na siya hangin din ha. Naaragin siya din ha. Pabilin ragin siya din ha. Gawas na lang kung lokaton siya. Amen. Muna igsoon, walay problema nga maka-down ka nato kay ang Ginoo naa nato uban kanunay nato igsoon. Amen. Hallelujah. Our faith is firmly rooted and built up or built securely upon the truth of Jesus Christ and His promises. Pinagi siyang pulong ang ato ang pagtuig so na lig-on. Amen? That's why it is very important to read the Word of God. Kay diha malig-on ang atong pagtuo sa tuang buhi nga Dios. How do we know more about Christ, about God? The Word of God. Mailan panatog maayo ang Ginoo pinagi siyang pulong. Amen? Pinagi siyang mga pulong, mailan na ito ang Ginoo. O sa panahon nga, the more we know God, the more nga atong pagtuo mutubo diha sa Ginoo igsoon. The more nga atong pagsalig atong ihatag diha sa tuang buhi nga Dios. Tungod kay atong giila ang ato ang Ginoo. Pinagi siyang pulong. As we walk in Him, the bands of faith continue to increase and strengthen so that we remain firm even when we encounter the trials that test our faith. Magpabilin tang lig-on. Bisan pagsulayon ang ato ang mga pagtuo igsoon, magpabilin tang lig-on diha sa tong buhi nga Dios. James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters. Ingon pa siya, i-consider nato nga putli nga kalipay. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Usay punto dire, ikalipay nato sa panahon nga natin problema sa kinabuhi. Kaya dili. Kaya? Iyon ang giingon si Santiago, consider it pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, dapat dahil no, magmaya gitay tas panahon na problema sa kinabuhi. Kaya dili? Ay, murag di gid siguro kaya, kaya wag magyud nag-amen gid siguro. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kaya nasayod ka nga ang pagsulay sa imong pagtuo o sa panahon nga sulayan ang imong pagtuo, mubunga kini og pagkamalahotayon. Muna igsoon, kung sulayon manggaling atong pagtuo, mubunga ginig pagkamalahotayon. Mulahutay gyud kita igsoon. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Muna, kung natay paglahutay igsoon, hantod sa hangtod, diha nato makita, nitubo na gyud ta diha sa tuang Ginoo. Amen? Nilahutay man ta. And complete, not lacking anything. Nga naman, nag-enjoy man tas matag-adlaw sa Ginoo, kauban na to ang Ginoo, no? Bisag na yung mga pagsulay sa kinabuhi, no? Amen? At the end of the day, may kayong Lord, salamat, nakasurvive ko. Hallelujah. A life lived based on following Jesus is tested but remains standing because the foundation is solid, which is our faith. Sa foundation na to karon, pagtuo, igsoon. Hallelujah. Every test of our faith increases our confidence that what Jesus said is true and that He keeps His promises. Sa panahon nga sulayan atong pagtuo, igsoon, mupatabang kini nga mapataas ang atong kumpiyansa diha sa ginasulti ni Ginoong Jesucristo kung unsay tinuod ug unsay ang ginasulti sa iyaha nga mga saad igsoon. When we live continually in Christ adto na kus katapusan, last na gini. You know what? Sa diha napuyo ta diha sa Ginoo, no? Nagpadayon ta diha sa tuong buhi nga Dios.
overflowing with gratitude baya ang ato ang kinabuhi? Totoo ba mo nga overflowing ang inyong kinabuhi? Ayaw ninyo ibutang ang inyong mind nga kanang nag-awas-awas ginyong kwarta sa bulsa. Kisa ba nag-awas-awas o kwarta di sa bulsa be? Panghatag ninyo na kung nag-awas-awas inyong kwarta di sa bulsa. Kana bang daghan na kaayo mog mga bahandi nga di na ninyo magabit ang tana ba? Kisay daghang mga kabtangan din nga wa ninyo nagamit be. Ihatag na lang na kay wa man ninyo nagamit. Wa gyud mo pataas kay wa gyud manghatag gyud siguro. No. Overflowing. Ang akong buot pasabot nga overflowing is as far as our Christian life is concerned, not about material things, but about our Christian living. Pagpuyo di as kang Kristo, overflowing ang atong pagpuyo di as kang Kristo. Why? Sa panahon nga nang ginahanglan ta sa Ginoo, no? I-provide baya sa Ginoo ang atong panginahanglanon. And you know what? Ang pag-provide baya sa Ginoo, no? Kay kanabang dili kulang. Kung dili naapay sobra nga i-provide sa Ginoo atong panginahanglanon. We are overflowing with gratitude. Pero ato ang pagkaginatawag nga nag-awas-awas, uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Amen. Having been firmly rooted, built up in Him, and being established in faith, our walk in Christ would result in overflowing with thanksgiving for what God had done in our lives. Unsay gihimo sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Igsoon, ang atong kasing-kasing should be overflowing with thanksgiving, with gratitude. Amen. Mapasalamaton kanunay. Usahay karang lisod kayo sa tuwa karon ang kanang mupasalamat. Gawas na lang sa katong nakaugalian na gyud nato nga mupasalamat diya sa tong buhi nga Dios. Mo nang giingon niya diya sa last phrase, an overflowing with thankfulness. With thankfulness, with gratitude. Gratitude. Did you remember the story of Napulo Kalipers? Pilay nagbalik para mong pasalamat? One. Asa ang siyam? Pagka, na lang yun sa siyam kabuok, no? Pagka kanang, way kuan ba? Way kasing-kasing nga mapasalamaton. Pero naibalik ang usa, kaya nagpasalamat siya. Now, asa man taan eh? Sa usa ta o dito ta nasakop sa siyam? Ha? Kanang tinudanay igsoon, honestly speaking, tinudanay. Asa ta? Membro ta sa usa or membro ta sa siyam? Ingna day mong katapad, asa ka nga membro? Membro ka sa usa o membro ka sa siyam? Klaro-klaro na to eh. Kay basi lang sige ra tagdawat sa Ginoo ninyo, di ata kabalo mo pasalamat sa Ginoo. Amen? Unya mo pasalamat lang ta sa Ginoo tanang maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Pero pag abot gani kanang murag Lord murag ipit man ko aning dapita, Lord di ta kabalo mo pasalamat. Samot na kang naipit na jud. Oh ipit jud oy. Igsoon with their mao bitaw na nga sa tuang kinabuhi mapasalamaton gyud ta kanunay. Overflowing with gratitude is one of the marks of a faithful Christian. Enjoy and thanksgiving regardless of circumstance. Ang kanang nag-awas-awas uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing mao ang timailan sa usa ka matinud-anon nga Kristohanon. Bisan pag unsang mga circumstances kinabuhi. Mao bitaw ng 1 Thessalonians 5:18 ingon siya, give thanks in all circumstances. Beningon diha pasalamati ang tanang maayong butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Unsa na lang da itong dili maayo. Na may mga dili maayong nahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Pasalamatan, for this is God's will for you in Christ Jesus. Muna igsoon, muuli ta karon nga atong kasing-kasing mapasalamaton kanunay. Amen? Pasalamat sa tanang panalangin. Pasalamat sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa pamilya. Pasalamat kay gi-provide sa Ginoong panginahanglanon.
nakasurvive, makahuman nag-eskwela. Salamat sa Ginoo. Salamat mag-end na ang school year. Nakabayad na. Praise the Lord. Salamat kay ang Ginoo na nag-provide sa tanang panginahanglanon. Amen. Salamat gyud ta niya na igsoon. Kaya ang Ginoo atong provider gyud sa tinuod lang. Salamat kay giayo tas Ginoo sa mga balatian. Amen. Salamat kay gihimong lig-on ang atong relasyon sa matag pamilya. Salamat. And everything give thanks. Igsoon, amen. Hallelujah. Muna karon igsoon, pamalandungi daw ang Ginoo o ang pulong sa Ginoo. Unya ibasi dito karon sa napulo ka lepers. Asa man ka membro dito. Haron magtukod na lang mo og club. Because of all that God has already done for us and is doing for us in the present, sa tanang gihimo sa Ginoo, gihawang pagahimoon, karon ug sa umaabot, we are to continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to His name. Dapat mo na bunga sa to ang mga ngabil, ang mapasalamaton nga kinaiya igsoon. Kaya ang Ginoo maayo sa to ang matag usa ka kinabuhi. Ay salamat mahuman na gyud ko. When we live continually in Christ, we are rooted in Him. We are built up in Him. We are established in the faith, and we are overflowing with gratitude. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo ning taknas kabuntagon. Dili mahimong sayang ato ang pagsimba igsoon sa panahon nga kita makapamalandong tas pulong sa Ginoo. Dili mahimong sayang. Kay musugot tag sa dili, ako musulti ko. Sa musugot tag sa dili igsoon, may mo tang ani sa di ta magpakaron ingnon sa Ginoo. Nabay mga panahon nga Domingo ra ta makabasa sa pulong sa Ginoo. Oh, mura nahilom lagi ta. Ngayon, musimba ko ron kay mo-share si Pastor og pulong sa Ginoo. Musimba ta igsoon tungod kay gusto natong himayaon ang Ginoo. Amen? Mo na igsoon, magkaguliyang man ang kalibutan. Magsige mag-away ang Pilipinas ug China sa West Philippine Sea. Kita nga mga katawhan sa Ginoo nga napundar diha sa Ginoo, nakagamot diha sa Dios. Purmahon ta sa Ginoo, himuon ta. We are on a process. Mapundar ta diha sa pagtuo ug mapasalamaton sa bangatong kasing-kasing. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. This wonderful morning, church. Just like Paul, bisag naa sa prisuhan, napasalamat siya. Mabito si Pablo ni Filipos 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say it, rejoice. Bisag nasa prisuhan, pasalamat. Kay mao kini ang usa ka timailhan sa matinud-anon nga Kristohanon, ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Amen? That's why, church, this wonderful time, let us continue to live in Christ. Ayaw na pag-detach sa Ginoo. Amen? You can detach from your friends. You can. You may. And you can. Pwede ra ka mo detach sa imong mga higala. Pwede ra ka mo detach sa kisipisan kinsa. But don't ever think to detach from our Savior and Lord Jesus Christ. Ayaw gyud pagbuhi diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud mao ang ato ang kagunitan ug dalangpanan kanunay igsoon. Makaduol man ka sa imong silingan.
Makatabang ang imong silingan pero limitado lang ang iyahang tabang. Pero diha sa Ginoo, makaduol tas Ginoo. Apan ang ato ang pagduol sa Ginoo, ang iyang pagtabang anhi kanato, unlimited ang pagtabang sa Dios nganhi kanato igsoon. Hallelujah. Pwede ba diha sa imong himutangan karon, just bow down your heads. Bow down your heads. Close your eyes. And igsoon, pamlandungi ang pulong sa Ginoo. I-evaluate na imong kaugalingon karon. Basi baday karon og naa na sa sitwasyon sa imong kinabuhi nga ni desisyon ka nga Lord, murag muundang nako Ginoo. Muundang nako sa pag-alagad. Igsoon ka na nga desisyon igsoon buot pasabot niya na igsoon nga you want to detach from the Lord. Muundang naman kas pag-alagad sa Ginoo. If so happen nga naa ka niya na nga pagbati igsoon, just settle your hearts before the Lord this wonderful morning. Amen? Settle ang mong kasing-kasing. And ask the Lord, Lord God, strengthen ko, Lord, nga makapabilin ko diha kanimo, Ginoo. Ligo na ko, Ginoo, nga makapabilin ko diha kanimo. Ligo na ko, Lord. Hallelujah. And while we are evaluating ourselves, let us be ministered by this song. May kanta na to kagaina. Actually, ang kanta, Still, ang title niya na eh. Still. Tagalog version lang siya. Still, buot pasabot, pabilin. Magpabilin. Amen? Pabilin. Let us be ministered by this song, brothers and sisters in the Lord. Amen. Hallelujah. Oh, wonderful name of Jesus. Oh, God. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised, oh God. Lain, kundi ang Diyos lamang igsoon. Saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili. Amen. Bisan magunsang problema, diha sa Dios kita magpabilin igsoon. Hallelujah. sa'yo nakakaan. Yes, Lord. Ikaw ang Pinagmulan, sulit
dumati. Maabot pa ang problema sa kinabuhi. Ikaw lamang, Ginoo, ang among simbaho na Diyos. Amen. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa. Suliranin man. Manindog ka. Suliranin man ay dumati. Can we raise our hands to God? Di ba na ito ang ibayaw, ito ang mga kamot yan sa itong buhay nga Diyos. Sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah! Oh God! Bisan pag-usang problema, O Diyos, Ikaw lamang, Ginoo, ang ako ang simbahon o magpabilin kami diha kanimo, O Diyos. Oh God! Lamang mananatili kailan pang man. Suliranin man ay dumati. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Sa'yo lamang mananatili kailan pang man. Mananatili kailan pang man. Mananatili kailan pang man. Hallelujah! Oh God! Mananatili kami, O Diyos, kailan pa man. Magpabiling kami diya kanimo, Ginoo. Oh, we worship your name. Hallelujah! Oh, we worship you. We worship your name. We worship your holy name. Hallelujah! Oh God! Oh Jesus! We exalt your name. We bless your name. We glorify your holy name, oh God. Hallelujah! 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 Amen. Amen. Blessed be your holy name, Lord. Blessed be your holy name, O Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Ikson, if you are connected to Christ, then this is my challenge, continue to live in Christ. Pero kung wala pa ka nakakonect diha sa Ginoo, because wala pa nimo gidawat ang Ginoo nga imong Dios ug manluluwas, you cannot continue to live in Christ because wala pa kay connection diha sa Ginoo. But once nga mahimo na kang connected diha sa tuang buhi nga Dios, you can enjoy living in Christ continually. Muna igsoon, kung nakakonect ka na, good for you, good for us. Pero kung wala pa ta nakakonect diha sa Ginoo, pinaagi pang kapag ila kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas, I challenge you today, and even to those who are watching right now, I challenge you today to connect to Christ. Sa unsang pamagi, pag ila kaniya nga Ginoo ug manluluwas.
If you want to connect to Christ this wonderful morning, nga imong dawaton og ilhon ang Ginoo nga may imong manluluwas og Dios sa imong kinabuhi. May Dios og manluluwas sa imong kinabuhi. O haron nga makapadayon ka sa pagpuyo diya kaniya. Sunda kini nga mga pag-ampo ug igsoon. Ginoong Hesus, ginaila ko ikaw nga akong Ginoo ug akong manluluwas. Pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Hinlui ang akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa pagpasaylo kanako. Salamat o Dios sa pagdawat kanako. Salamat Jesus sa pag-ila kanako nga imong anak. Salamat Ginoo nga ang akong pangalan imong gisulat sa libro sa kinabuhi. In Jesus' name I pray. Lord God, thank you for this wonderful morning. Katong Ginoong nakakonect na kanimo Ginoo, tabangi nga makapadayon makalaho tayo Dios. O katong Ginoo nga karon pa lang nakakonect diha kanimo Dios, God, thank you that you will mold them. That you will build them up, O God. And thank you, Lord, sa mga paghimuon silang kinaw. Seal their lives, O God. We honor you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. God be the glory. With peace. Mayong buntag sa tanan. Ako ang part this morning is to encourage everyone to bring and drop their tithes in the baskets. But before we do that, let's hold our tithes and love offering and let's utter a word of thanksgiving to God nga ang Ginoo gyud matinud-anon sa ato nga kinabuhi. Kanang atong gunitan ang ato nga mga offering. And then, let's raise our offerings. Or at basig gunitan nato and then, let's pray. Every one of us, let's pray. Magpasalamat ta sa Ginoo sa iyahang kamaayo sa ato nga kinabuhi. And let's declare our faith to God. Kaya sa pinaagi sa ato nga paghatag, ato gyud nga gina-exercise ang ato nga pagtuo diha sa Ginoo. God will do miracles in our lives. Okay, let's pray. Let's give thanks to God. Ginoo, salamat sa imuhang pagkamaayo sa matag usa ka namo. Ginoo, salamat matinud-anon ka sa matag higayon sa among mga kinabuhi. Lord, thank you nga ang imuhang ang gugma Ginoo matinud-anon gayud Lord sa among mga kinabuhi. Lord, salamat nga ikaw Ginoo naga-provide sa among mga pagkinahanglanon sa matag adlaw. Ginoo, salamat nga sa makanunayon Ginoo, ikaw gayud Lord nakig-uban ka namo. Lord, we are raising our tithes and love offering. This is our testament, Lord, nga ikaw gayud Lord faithful sa among mga kinabuhi. And in return, Lord, we are giving it back to you. Lord, salamat magahatag ikaw kanamo Ginoo og cheerful heart as we give it back unto you. Salamat Lord nga padayon ka Ginoo magatudlo kanamo Lord to give Lord what belongs to you. And Lord, salamat Ginoo that as we are giving our tithes and offering unto you, Ginoo magahimo ka
og milagro sa among mga kinabuhi. Lord, you will open the heavens, O God, and pour out your blessings to each one of us. Lord, we are knocking heaven's door. Salamat, Lord, nga ikaw, Ginoo, tubag, Lord, sa mga pag-ampo sa imong mga katawhan. Lord, i-bless ang mga trabaho, Lord, sa imong mga kaanakan. Those who are seeking jobs, Lord, thank you, Lord, that you will open opportunities, O God. Bless our businesses, bless our farms, bless our source of incomes, O God. Lord, thank you, Lord, nga ikaw, Ginoo sa kanunay, Lord, magahatag og maayo nga panglawas, Lord, sa imong mga kaanakan. And Lord, thank you. Thank you, Lord, kay ikaw, Ginoo, faithful sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord, for your grace and your favor upon our lives. We give back all the glory and the praises in Jesus' name. Amen. I-drop na to ato ang tithes and offering as kantahon ang muhatag sa kalipay. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, UFY Sunday, March 17, 2024. Song leader will be Sister Yami. Opening prayer will be Jerica. Word of God, Miss Amor. Offertory will be Mitch. And our closing prayer will be Karil. And our Sunday service will be every 9 a.m. Our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. physical service. And our sunrise service will be on March 31, 2024. That will be on 4:30 a.m. And our visitation day will be at Epis Residence later at 3 p.m. And also for the UFY, reminders all the UFY that we'll be having our Sayo practice later at 1 p.m. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. This afternoon, the UFM and UFW will have their joint visitation dito sa pamilya or ilan ni Brad Enting, Epis. Sorry, Prok na diha? Prok 3? Prok 3. So, alas 3 sa hapon, ang departure gikan dinhi katong gusto mo join ng UFM and UFW and available this afternoon, please come before 3 kay 3 p.m. ang atuang departure padulong dito sa Biao, Janga. Okay? Alas 3 sa hapon. Our sunrise service, since this month will be the Holy Week, that will be 28, 29, 30, mana Holy Week na siya, na Monday, Thursday, Good Friday, tawag nila Black Saturday, and then pagka Sunday. So, ingon pa sila pagsugat. Pagsugat, no? So, we will be having our sunrise service. So, sa nakaugalian na to every year na amang yun di siya. So, ang atuang sunrise service will be on March 31. No, katapusang Domingo, katapusang adlaw karong Marso. Katapusang adlaw, katapusang pizza, katapusang Domingo karong Marso 31, alas 4:30 sa buntag ang panimbahon nato.
murag hilom lagi kayo mo, murag di lagi mo gusto 4:30. Panagsara man eh. Kuwan saya raman eh. Pero nga no, ganino, usahay ka na maligo, ganino, sayo kita mang mata. Kanang mga ligog dagat na sayo kita mang mata. Excited kayo. 2:00 pas kadlawon, bata na. No? Oo. Gabi pa day gani da, ano, grabe nang prepare. Okay, so, I encourage everyone, 4:30 in the morning, karong March 31. Basta mingon tag 4:30, so good yun ta. Di man ta kuan, dili man ta Pinoy, Amerikano, 4:30 maginano. So 4:30, so good gyud ta 4:30, ginana no. So madaghan magmagamay, mo so good gyud ta. No, okay? Okay, and then gi-encourage na mo nga basig napud mo do ang church na i-prepare ang church ana nga unsa to itong i-prepare gani ato Ma'am Jackie? Hot chocolate ba to? Dili ay kape, itlog, or bread. Pasig na, gusto po mo mudala, naapod mo gustong dalon. Nilong agba nga saging, mga kakanin ba nina, gusto po mo madala. No, okay ra pod kaayo. Or magluto ba mo og unsa ba nina, bihon ba nina, okay ra pod ka. Right after our service, natay kuan. Breakfast fellowship. Marag fellowship ang atong tawag ana sa atong mga ginapangandam. Okay? Di nato na siya kalimtan igsoon. Okay? Next, regarding our water baptism and family day. Actually, 15 gyud unta to, karon na gyud unta tong Biyernes. Excited na gyud unta ang tanan kay karong Biyernes na gyud unta to. Napalong ang atong excitement ani kay wa may announcement nga holiday karong Friday. Di pud nato pwede ipurso nga Biyernes nga naay trabaho kay trabante, estudyante, unsa pa? Tanang basta mo na no. So di po nato pwede po. So that's why the council decided last Sunday during our meeting to move. No, dili siya kanang walaon kundi i-move lang. No, haron nga maka-appeal mga estudyante, mangita na po taglaing holiday. Actually, ang sunod nga holiday is April 9. Kaya lang April 9 wala pa manggod mi ana dinhi to apa mi og Cebu kay convention mangguna. Convention pag yun na kay ang convention nato April 7 to 10. So wala pag yun mi ana. So dili siya pwede. Pag abot og Mayo, lisod pog Mayo kay basig mayog madayon, mayog dili. Lisod pod May 1. May 1 holiday man na. Murag kuan pod kaayo siya kay siyempre ang mga teachers, trabahante pagkaugma. Atong ginapaningkamutan nga kung pwede unta ang ato ang kuan nga kanang kuan lang ta ba? Bakante. So we move it on June para bakasyon. Bakasyon sa estudyante, di ba? June. Duha ka pizza nga mo ang gipilian nato either June 12 or June 17. Tungod kay ang 17 mao yata na pag-end sa Ramadan, murag mga something ingana, no? So move na siya og June ang ato ang water baptism and family day. Okay? So after our closing prayer, kung hangyon ang atong multimedia to stop our live pagkahuman sa closing prayer kay mag-distribute na taog Bible pagkahuman sa to ang closing prayer. Wala naman ko, 3:00 hapon karon natay visitation UFM and UFW. Wala naman siguro ilain yung mga pagpahibalo. Ako ang gihangyang tanan sa pagpanindog. Let us close this service in a word of prayer. And then after this, Sister Neneng will close us in a word of prayer. Praise the Lord. Are we all blessed today? Amen. Once again, let's give God a mighty hand clap of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Magatubang na sa tag another week. Yung pang-awit, kailan may di ako mangangamba. Pagkat ang ating Ama, lagi nating kasama. Amen. Kailan may di ako iiwan, ni pinabayaan man. So nothing to worry for this week, because our God is always with us. Let us sing this song together. Kailan may di ako mangangamba,
kailan may di ako iiwan, di pinabayaan man. Kaya't purihin ang kanyang pangalan, dakilang kanyang katapatan. Kaya't purihin at pasalamatan, magpakailanman. Kaya't purihin ang kanyang pangalan, dakilang kanyang katapatan. Siya ay purihin at pasalamatan, magpakailanman. Kaya't purihin at pasalamatan, magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you our praise and thanksgiving. Ampo ta. Padayon kami nagapasalamat sa imong kamaayo, O Dios. Salamat sa kalampusan sa among panimbahon nga ikaw gyud ang Dios angay pasalamatan, angay nga daygon ug angay nga simbahon. Salamat sa pulong nga among nabati karon, O God. Salamat ikaw tabang kanamo, matag-usa kanamo sa pagpuyo, pagtuman sa imong mga pulong. Salamat sa kinabuhi sa matag-usa nga karon, bisan pa man Lord sa imong alagad nga nagadala sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi nila Pastor Glenn uban sa iyang panimalay. Salamat nga ikaw padayon nga magahatag kaniya langit nun nga kaalam. Salamat sa iyang kusog physical, O God. Salamat sa kadasig sa pagdaig, pagsimba ug pag-alagad kanimo hangtod sa imo nga pagbalik, O God. Kanamo nga tanan nga managbulag-bulag, salamat nga bulagon mo kami sa Espiritu, sa lawas, apan hiusaha kami sa Espiritu, O God. Salamat sa manguli nga dunay kalipay, ang mga sakay, ikaw magauna sa dalan. Salamat ang proteksyon sa matag sa among pagadawaton. Salamat sa imong grasya ug ugma nga sa sunod Domingo kami magabalik ug magaday sa imong nga pangalan. Among gibalik ang dungog himaya tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang lingkod sa takadali for the distribution of the Bibles para order ang tanan. Ato lang ta diri sa table, mag-fill up ta sa atong attendance, then receive dayon ang Bible. Okay, so mag-form lang siguro tag isa ka linya. Pwede na mag-start. Check.